I will also demonstrate the steps, no? Pero if hindi nyo masundan, nasa page 29. But this one is a very simple exercise. First, we will load yung another vector file naman. Okay? So, ilo-load natin yung sample na municipal mini-cities sa loob ng Region 7. So, to do that, kindly click yung Open Data Source Manager. At kapag vector, kindly click vector. Open Data Source Vector. Triple dots. Okay? This time, hanapin natin yung folder na X1 file types. Under the training folder, hanapin sa X1 file types. Doon natin hanapin si Region 7 mini-cities. Click nyo lang yung Region X1 file types. So, konti lang naman yung laman yan. Kindly select yung Region 7 mini-cities na shapefile. Apo, yung mataas yung, yan, yung size. Ayan, around 15,000 KB. So, click nyo lang po yun. Click Add. Okay? So, balikan ko lang, may na-miss lang tayong step kanina, pero we can display it naman dito. So, what if you want to visualize this vector file over a sample Google satellite image? Paano gagawin? Paano gagawin na mag-load tayo ng background image? How to do that? For example, mag-load tayo ng Google satellite ng RGB na available na online. So, to do that, we have to install a plugin first, no? So, to install a plugin, kindly locate yung plugin sa menu bar. Plugin. Plugins. Ito sa taas po. Manage and install plugins. Again, mag-install tayo ng isang plugins. Plugin. Manage and install plugins. Click nyo lang po yung manage and install plugins. And wait yung mag-load yung window. Nag-load po. Click po sa all. All na tab. Click the All tab. Tapos, search po natin. May search bar po, tama, sa right side, top right. Kindly search for Quick Map Services. Type nyo lang po, Quick Map. Quick Map. Ayan. Quick Map Services. Quick Map, walang space yung Quick Map. Quick Map. May lalabas na po ang suggested result, no? Quick Map Services. Ayun. Type nyo lang po, Quick Map, walang space yung Quick and Map. Then may recommended na results, Quick Map Services. Click it. And locate nyo lang po yung install plugin. So since sa akin meron na akong plugin, wala na siya, upgrade na siya. Pero sa inyo, install plugin, click nyo lang po yan. Tama yan, wala pang mangyayari. Okay lang. Wala pang mangyayari. Pero wait natin yung iba. Ano po yung, wala pong nangyari? Meron naman po. So, to check po na may na-install, click po yung web sa taas. Web. Web. So, same ano lang sila, same row lang ng plugins na may web. Click po yung Quick Map Services. Nandyan po yung mga layers natin. Okay? So, dapat tingnan natin kung tama, no? Dapat merong ganitong options. Tama po ba? Meron kayong options like this? Hindi? Konti sa inyo or madami din? Sige, sa web, kindly click web. And Quick Map Services. So, nandun po yung mga available na Quick Map or mga available online services or map services that you can access. Sa inyo po, ilan po yung lumabas na result sa inyo? 5 lang. Unfair, no? 6 lang. So, paano natin ma-visualize yung other services? Quick Map Services, di ba po? Hanapin natin yung settings. Quick Map Services. Search for the settings. Click nyo lang po yung settings. Click the settings. Then, click More Services. Then, Get Contributed Pack lang. Para mag-get nyo yung ibang layers or services.
Wala naman po. Ayan, so check niyo po ulit pag na-click niyo, dapat marami na rin, no? Ayan, marami na rin. So yung tapos na, you can explore muna. Bibigyan ko kayo ng time to explore. For example, you want to explore some Google satellite here. So click nyo lang yun. For example, if you want to load Google image, so click Quick Map Services, Google, and pili lang kayo dyan, Google Satellite for example, maloload na po siya. Okay? Make sure lang na nasa likod siya ng Region 7 mini-cities sa layer para di siya matakpan. So you can explore po yung other. For example, if you want to see yung mga NASA data, meron dyang USGS, may OSM. So you can also explore muna. So make sure lang na yung bago niyong map ay nakikita. Dapat nasa baba siya or nasa taas ng previous layer. Ito for example, nasa screen, ito ay OSM data. Okay, so free din siya, pwedeng ma-access as background. Then, second layer ko is Google Satellite. You can explore that one. Ayan, so di na nyo na kailangan lumipat no, sa Google Map kasi meron naman siyang background layer at pwede nyo pa ma-load yung respective shape files ng mga municipality natin or ng mga SUCs and universities natin. Okay? So, kindly load po yung Google Satellite. So, optional naman po yung ibang layers, pero kindly load Google Satellite. So, Web, Quick Map Services, Google, Google Satellite. Ay, may mga Master of GIS na to sa likod. Sige nga po, yung tapos na po, try nyo po na baguhin yung layer visualization or symbology ni region municipalities, mini-cities. Gawin nyo po siyang outline only. Explore nyo po kung paano. Explore natin. Outline only. Wala siyang color sa loob. Walang fill colors. Outline only. Explore nyo po muna. Try natin if makita nyo yung process or yung way to do that. Again, try to change the symbology of the Region 7 mini-cities. Explore nyo po muna. Di muna ituturo. Try to visualize outline only. So sabihin natin white outline para visible over the satellite data, no? Make the outline white and the fill colors, no fill colors. Ayan. Explore niyo po kung paano ito siya gawin, outline only. Para maging mas familiar kayo pa sa sariling exploration nangyayari. Ayan, meron tayong second winner for today. Sige, try nga natin, review natin. What if you want to see the labels? Review tayo. What if you want to see the labels of the Region 7 mini-cities? Ano yung gagawin? Review siya ng exercise 1 natin. So, gawin nyo lang po. Sige, try natin. At least naalala natin, no, na-recall natin para mas maging ma-master natin yung mga basic na namamap niya parang di ba po? Ayan, tapos na po lahat, no? So, load natin po yung next one. Okay? So, sa instruction, pero demo ko na lang po. Click po natin ulit ng Open Data Source Manager. Again, click Open Data Source Manager. And vector, open natin yung second layer, which is yung waterways naman. Waterways shapefile, yung 3,500 KB something. Click Add lang. And kindly change the color to blue po. So, pwede nyo kapalan, increase the width and the color. So, same po, symbology pa rin po yun. Open Data Source Manager, triple dots, yung waterways. So, palitan po yung kulay ng blue kasi waterways nga siya. So, sa stroke width, pwedeng palitan yan ng 0.5, 0.4 para mas makapal. Again, nasa symbology po ako, no? Tapos, nag-click ako ng simple line sa baba ng line. Then, nagpalit ako ng color.
Then, yung stroke width. Symbology. Click line. Click simple line sa baba ng line. Change the color to blue or any color. Sige, blue na lang kasi waterways. And increase the stroke width to 0.4 or 0.5. Ito, stroke width. Palitan niyo po yan. Then click OK. Ayan. So, bibigyan po namin kayo ng time to explore. Explore po natin kung ano mga waterways na makita sa particular LGUs niyo or cities. Okay? You can also check kung tama yung mga position ng mga waterways, no? So, yung waterways natin dyan, paano malalaman yung waterways natin? You can click waterways, right-click waterways, open attribute table. Okay? Right-click waterways, open attribute table. So, may list dyan, may waterway column dyan. Okay? Describing yung particular na waterway for each segment. Okay, so ano yung mga nandyan? Ano yung mga waterways? Meron tayong channel, meron tayong tawag dito, rivers, stream. Ayan. Ngayon, other way to do that, for example, meron kang site of interest or waterway of interest. For example, eto, gusto mong malaman kung ano siya, no? Click nyo lang po yung I na icon, yung identify features. Nandito sa taas, I, yung identify features. Click that, then click po kayo sa isang segment. Click kayo sa isang segment, lalabas po sa right panel yung attributes niya. So this one, yung selected ko ay Mananga or Mananga? Mananga River. Okay, so try niyo po, explore niyo po yung mga rivers na nakita niyo sa respective LGUs natin. Ayan, so pag nag-click po kayo ng another segment, mag-update po yung shown na result or attributes. So ito ay stream, ito ay river. So, yan pa. Common useful information po ito. For example, if you're working with projects na kailangan ng river data, at least ng location ng mga river. So, not necessary yung width, no? Kasi yung ibang information dito is walang information sa width niya. So, just the label. Sige nga po, paunahan, makahanap ng kanal. Sige po, paunahan. Nakahanap po ba kayo ng waterway na kanal? So karamihan rivers, no? Pero merong mga canals dyan. Ayan. So next story na po, no? So, mas madami. Saan po mas madami? Sa Bohol or sa ano? Mas madami yung river system. I mean waterways pala as in general. So if you're working with flood mapping, ito yung isa sa mga significant data then that you can use to support yung mga flood extent maps natin. Since meron tayong mga river locations here and also streams. So this is an open source data. So ituturo namin later sa last part ng presentation sa day 4 yung mga sources nito kung saan pwede mag-download. If you want to download for the whole Philippines, pwede naman po yan. But for this one, we already clip it sa Region 7 para mas magaan yung dataset. So that's the last part of this activity. For a while lang po. Okay? Kindly visit page 31. So we will require you to screenshot your whole QGIS window and upload it to our output folder online. Okay, kindly visit page 31 for that particular instruction. So, screenshot nila po yung buong window nyo kasama po yung mga tools, QGIS platforms, hindi lang po yung nasa map view. Page 31 po siya. So, ito po yung ating nasa page 31. Screenshot niyo po yung ganyan. Tapos, kindly visit our
submission folder. Yung kanina po, no, yung Train Cebu, nag-download tayo ng manual, main copy ng presentation. Same folder po siya, pero kindly upload sa day 1 folder natin, sa loob ng day 1 folder. Change the file to QGIS_surname. Screenshot lang po yan, ha. No need to, bukas yung mapping natin or map layout natin. Nasa page 31 po yung ating link and also yung instruction. Just rename your file as QGIS_surname, your screenshot. Upload sa day 1 folder natin. So that's our proof of activity para sa day 1 activity on file types and formats.